Mayong gabi mga kaigsunan. Happy midweek! Okay, before ko mo proceed, ako sang gihangyo ang tanan nga please extend sa inyong mga kamot, sa inyong mga katapad, o i-greet nga happy midweek. Ato usab abi-abihon ang atong mga invitees, ang atong mga kaigsunan no nga nakiguban ka na to karang kagibhiuna. So sumakausap pa, maayong gabi sa tanan and happy midweek ka natong tanan, especially sa ato ang mga invitees, ang ato ang mga bisita, and of course our friends nga nakiguban nato karong kagabhiuna. And welcome sa ato ang Week of Prayer Day 4 with the theme A Community Transform. Also to our live viewers nga nakiguban o gahulat gayud always sa ato ang live streaming no, maayong gabi kaninyong tanan og happy midweek. Welcome sa Baan Church. So mga kaigsunan, paliw ko sa PPT ko ya. So our topic this evening is entitled Love Your Jewish Neighbor as Yourself. So our key text is found in Ephesians 2 verse 14 mga kaigsunan. For He is our peace who has made both one and has broken down the middle wall of separations. So akong gihangyan tanan sa pagduko sa atong mga ulo, let's pray. Amahan na mo nakas kita sa mga langit, Lord. Pasaylo kami sa mga sala, din ko nakapakyas sa pulong, sa buhat, ug sa hunahuna. Lord, as we start this program this evening, please be with us. Padali kami sa balang Espiritu, Lord, and also sa ako, anoint my lips as I speak your words this evening. Wala kami arang mabuhat kung wala ikaw, busa among ibalik dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. So our topic for this evening, again mga kaigsuunan, is love your Jewish neighbor as yourself. So karong kagabi una mga kaigsuunan atong dunganon sa paghibalo no, atong hibaloon. So kung kinsa ni si Kai Hus o si Rodolph Hus. So kinsa ni siya mga kaigsuunan, unsay naasay laha ug nganong na-appeal sila sa ato ang title or sa ato ang topic this evening. So kini si Kai Hus mga kaigsuunan, mao ni siya ang grandson or apo ni Rodolph Hus. So the infamous commandant of Auschwitz, so grew up under the shadow of his grandfather's legacy. So a little background lang ani nga story mga kaigsuunan. So the Commandant's Shadow is a documentary. Documentary siya mga kaigsuunan nga ga-explore sa legacy of Rodolph Hus, the infamous Auschwitz commandant, through the perspective of his 87 years old Hans-Jorgen Hus. So the film follows Hans-Jorgen as he confronts his father's past and meets Holocaust survivor nga mao si Anita Lasker Wallfisch in a deeply emotional conversation. So kini mga kaigsunan usa ni siya ka documentary nga ang documentary is ga-highlight sa intergenerational trauma, historical reckoning, and the impact of the Holocaust on both victims and the descendants of perpetrators. So kini nga document or kaning salida baka ani, it has received critical acclaim with a 92% rating on Rotten Tomatoes and Metacritic score of 76. So kini nga documentary mga kaigsunan, it serves a companion piece to the zone of interest and gi-emphasize ani nga documentary ang reconciliation and understanding. So later on ato nang siya ipadayon ang story nila. So our first nga pagahisgutan karong kagabi una is gugma, or kining ginatawag nato nga love mga kaigsuunan, ang labing dakong gugma. Ang Biblia nagpadayag nga ang gugma mao ang labing hinungdanong hiyas. Ang Apostol Pablo nag-ingon sa 1 Corinthians 13:1-3 nga bisan pa kung kita makasulti sa mga pinulungan, makapanagna o makahatag sa tanan natong mga butang sa mga kabus, kini walay kapuslanan kung walay gugma. Siya nagahimong konklusyon sa versikulo 13. So mga kaigsunan, klaro kayo sa atong gibasa no. Si Jesus mismo mipahayag sa Matthew 22 verse 37 up to 40
nga ang labing dakong sugo mao ang paghigugma sa Dios ug paghigugma sa atong mga silingan sama sa atong kaugalingon. Ang mga Hudiyo apil sa maong kining ginatawag nato nga silingan. Busa mga kaigsunan gikinahanglan nga ipakita nato sa tanan kanila nga ang maong gugma, pagtahod og kaayo nga gisugo ni Jesus. So klaro kay mga kaigsuunan no nga katong gibasa nato gaina nga K-text nga mabasa sa 1 Corinthians verse 13 verse 1 to 3. So gipasabot gid didto ang kung ikaw gatabang ka, maayo ka, ang imuhang pagkinabuhi is maayo kayo, gasunod ka sa mga commandments, mga sugo, gatabang ka sa mga kaigsuunan, mga katawhanan nga nag-need og help, pero gibuhat na nimo just because pakitang tao lang or need ba kaha, wala nimo siya gibuhat sa gugma, wala na siya kapuslanan mga kaigsuunan. So dapat nga in everything that we do, unsa man atong pangbuhaton, dapat ato na siyang buhaton inubanan sa gugma ug tungod sa gugma. Ikaduha mga kaigsuunan, ang pagbungkag sa mga babag sa pagpanoko or kining ginatawag nato nga prejudice. So what is prejudice mga kaigsuunan? So mo ni siya, prejudice means having an unfair or negative opinion about someone or a group of people without knowing them well or understanding the facts. So it often comes from stereotypes mga kaigsuunan, fear or a lack of knowledge. So tungod ani prejudice mga kaigsuunan, it can lead to discrimination and unfair treatment. So prejudice kana bitong nakay nahibalan nga information or na buhat sa usa ka tao and then negative na siya. Matusok din sa imong unahuna mga kaigsuunan nga ing ani kuan gid siya, ing ani siya binuhatan sa iyo pinganana. And kibali maski unsay explain ana nga tao mga kaigsuunan, dili na ka maminaw or dili na nimo tuhan tungod kay ang imuhang nasa imong unahuna ing ato lagi sayop siya. So mo na siya ginatawag nga prejudice. Kanang di na ka maminaw ba, close-minded na ka. Mo na siya ibot pasabot mga kaigsuunan. So makapahasol nga ang kasaysayan na puno sa pagdumot batok sa mga Hudiyo. Sukad sa gitna ang kapanahunan hangtod sa Holocaust, ang mga komunidad nga Hudiyo nakasinati og pagpanglupig og kapintas. So bisan karon mga kaigsuunan, ang anti-Sionismo nagapadayon sa nagkalaing-laing bahin sa kalibutan. Ang ubang sayop nga nagbasol sa mga Hudiyo sa pagkamatay ni Jesus naghisgot sa bersikulo. So mga kaigsuunan, as Seventh-day Adventist and believers in the Bible, we recognize that all humanity is guilty of Jesus' death. For He died on the cross for the sins natong tanan. So including atua. He bore our guilt so we, that is you and me and everyone else, may be forgiven. So babasa na sa Isaiah 53 mga kaigsuunan. Next, ato na pong padayonon ang story mga kaigsuunan. No? So gain na nag-story ta about sa background ni Kay Hus, and then karon ato na pong pagahisgutan kini si Rudolf Hus mga kaigsuunan. So kini si Rudolf Hus, ni-appeal siya or he joined the Nazi Party atong 1922, and he became the first commandant of Auschwitz in 1940. So under his leadership, Auschwitz expanded into the largest internment camp where Zyklon B gas was used for mass killings. So he plays a major role in the Holocaust mga kaigsuunan, overseeing the murder of over 1.1 million people. So imagine unsa kadaghan ang napatay or nadamay sa krimen nila that time mga kaigsuunan. Overseeing the murder of over 1.1 million, including 400,000 Hungarian Jews in 1944. So grabe gid kay mga kaigsuunan no, kung atong hunahunaon. So after that time, after Germany's defeat, si Rudolf Hus, nagtago siya. So gipangita naman siya, so nitago siya sa Poland. And then went hiding but was captured in 1946 and eventually gi-execute siya by hanging. So
execute siya pinaagi sa pagbitay atong 1947. So ing ana, imagine mga kaigsuunan, grabe nga sala ang iyang gibuhat. Ikatulong atong paghahisgutan, pagdawat sa atong mga silingan, nga Hudiyo pinaagi sa gugma. So Jesus, mga kaigsuunan, nagsugo ka nato sa John 13 verse 34, nag-ingon, usa ka bagong sugo ang akong ihatag kaninyo nga kamo maghinigugma ay maingon nga gihigugma ko kamo. So kini nga gugma, mga kaigsuunan, gikinahanglan ipakita sa tanang tao. Mga kaigsuunan, as Seventh-day Adventist, we are called and commanded sa Ginoo to love everyone. And when we say everyone, mga kaigsuunan, nabay pili? Di ba wala? So everyone, it includes me, ikaw, o kitang tanan. So mapapobre man, mapadato, katong mga tao nga tag-as kaayo, dili basta-basta mga backgrounds and mga professional kaayo, apil gihapon sila, mga kaigsuunan, makasasala, or kanang mga gabuhat ug mga maayong binuhatan, kitang tanan. God commanded us to love everyone around us, and God the Father loves them, and as Jesus loves them. Remembering that God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So kini nga gugma, mga kaigsuunan, again, it extends to everyone, sa atuang tanan. So kung naataan ang mindset nga kung makig-socialize ta, makig-friends lang ta, to those people nga tag-as, mga kanang feel nato nga murag ka level nato, dili dapat nga na, mga kaigsuunan. So dapat kung makig-friend ta, dapat wala tay pili, mga kaigsuunan. So tanan gyud, mapamaayo pa man na sila nga tao or dili. Good and bad, rich and poor, educated and uneducated, pleasant and unpleasant. Jesus also commands, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Mabasa na sa 1 John 13 verse 34, mga kaigsunan. So unsay buhaton nato isip mga Adventist aron matuman ang gipaabot sa Ginoo sa iglesia karon. So kinahanglan, first, makahimo kita og tinuod nga panaghigalaay uban sa mga Hudiyo nga adunay sincere nga kasing-kasing. Bisaya na, mga kaigsunan, klaro kay no? First is, dapat makahimo ta og panaghigalaay sa uban, sa tao, sa mga tanan, nga mga Hudiyo nga adunay sincere nga kasing-kasing. Ikaduha, ipaila nato nga ang atuang kaugalingon dili lang isip Christians, but Seventh-day Adventist. Kay mga kaigsunan, no, na bayag hapon mahitabo, bayag hapon nga usahay ug nay mangutana sa ato ang unsa your religion ni or like unsa ka, ang atong tubag is Christians, di ba? So sayop din na siya, mga kaigsunan, kay when we say Christians, mga good, is general siya, like dili siya specific. So next time nga kunay mag-asa inyo if unsay religion, be specific. Dapat ang atong tubag is Seventh-day Adventist. Ikatulo, magpahayag kita og malumo nga mga pulong og likayan ang mga bugal-bugal, mga daotang stereotype ug mga pasangil. Klaro kayo, mga kaigsuunan. Ato dapat na siya nga likayan ug dili ta nga mag-apil-apil ana. And ikaupat, mahimong instrumento sa kalinaw ug gugma aron makita nila ang tinuod nga kinaiya ni Jesus. So kanagihapong Christ-like character, mga kaigsuunan, nga kung ahaman ta nagtrabaho, ahaman taga-eskwela, unsa gipang buhat nato matag adlaw, ang atong goal is dapat magkinabuhi ta nga makita sa mga tawo nga nagpalibot sa atua ang kung unsa gid tinuod nga batasan or kanang unsa gid ang gugma ni Ginoong Hesus sa atua, mga kaigsunan. So that is our goal. Next is dirita sa story ni Pastor Kaihos. So kani siya, mao na ni siya ang apo, mga kaigsunan. So si Kaihos and his family's past, mo ni siya ang apo ni Rodolhos. So nagdako siya, mga kaigsuunan, nga wala siya hibang kaagan, unaware siya sa iyahang lolo nga binuhatan. I mean, past sa iyahang lolo. So katong krimen nga nahitabo or na-commit sa iyahang lolo. So upon learning the truth, mga kaigsuunan, he felt deep shame and struggled with his
family's dark legacy. So, imbis nga binuhatan na to sa iyang lolo, pero siya nga apo, maoy ga struggle ug muraga antos noon tungod sa past sa iyahang lolo. So, he later became a Christian pastor, mga kaigsunan, dedicating his life to promoting love, forgiveness, and reconciliation. So, along with his father, mo to si Hans Jürgen Hus, nag-visit sila sa Auschwitz and met a Holocaust survivor to confront their past. So his journey is featured in the Kumen's Shadow, and he now speaks against anti-Semitism. Ga-advocate na sila about advocating for peace and understanding mga kaigsunan. So instead nga mag-focus si Pastor Kai Hus sa past, sa iyahang lolo, or like magdwell na lang sa past tungod ing ana, ilang gi-face ni nga problem or issue mga kaigsunan as a family. And then iyang gipili niya ang route or ang path nga magpadayon, but this time ang ilahang goal na, since na pastor naman siya, ga-advocate na siya sa peace and understanding. And lastly nga apik nga tong pagahisgutan is tawag sa paglihok, pagkinabuhi uban sa gugma ni Kristo. So John 10 verse 10 mga kaigsuonan, it says nga, si Jesus mianha aron kita makabaton og kinabuhi, og kini nga kinabuhi og bugos. So kita mao ang iyang mga tinugyanan, gitawag sa nagpahiulo sa panaghiusa diin adunay panagbangi og sa pagpalapad sa grasya diin adunay kasaypanan. So finally mga kaigsunan, let our words be a source of life and a blessing to our Jewish friends and neighbors. Avoid accusations or harsh jokes based on prejudice and stereotypes mga kaigsunan. So atog yung paningkamutan no nga sa ato ang pagkinabuhi diri sa kalibutan, ato ning malikayan nga mga butang mga kaigsunan nga dapat kung makig-socialize, makig-friends ta sa uban tao, or our goal nga kanang ato silang madala sa tiilan sa Ginoo, dapat wala gid tay pilion, dapat tanan kay it extends to everyone mga kaigsunan. So let's avoid accusations or harsh jokes based on prejudice and stereotypes. Let's be a channel for the words of life from God and Jesus, helping them find peace and love from God's throne for fulfilling the promise of a full life by the Messiah of Israel. Thus, let us truly love our Jewish neighbor as ourselves, mga kaigsunan. Simple ra kay mga kaigsunan. Atong higugmaon ang mga tao nga nasa tong palibot, sama ra pud sa paghigugma nato sa atong kaugalingon. Pero ang pangutana mga kaigsunan, what if wala nimo gilove imong kaugalingon? So maglisod ta og love, maglisod ta makig-socialize, makig-friends sa uban tao. So dapat nga ato sa yung higugmaon ang atong mga kaugalingon para nga makahigugma pud ta sa uban tao. So the story of Rudolf Hus mga kaigsuonan is a scary reminder sa ato ang tanan of how blindly following evil can cause terrible suffering. As the man in charge of Auschwitz, he showed how someone can lose their sense of right and wrong when they follow an idea without thinking kung tama ba gid na or sayop. So he was put on trial and executed atong 1947, and gipunishan siya sa iyahang mga sala, sa iyahang mga crimes nga nabuhat that time. Pero the terrible thing mga kaigsunan is, though nana siya sa past, sa una na to, history na to, pero kato siya nga crime is will never be forgotten. But the Hus family, mga kaigsunan, katong story is, the good thing about the family, the Hus family is, it did not end in darkness, mga kaigsunan. So his grandson, kato si Kaikos, chose a different path. One of faith, love, and making peace. So mga kaigsunan, instead of hiding or ignoring the past, he faced it together with his family. Ila kining giatubang as family, admitted the terrible things his grandfather did, and decided to spend his life promoting peace
and understanding. So that's the good thing about the story, mga kaigsunan. Nga even unsa ka dako, ang sayop, ang sala, ang krimen nga nahitabo, or nakumit sa ilahang lolo that time, which is basically makaapekto gihapon sa ilahas family, wala ni nila marag, wala ni sila nagdwell ato, wala sila nagpalugmok sa ilahang history, but they faced it together as a family, and ilang i-admit ngayong ani nakasayop and moved on. So mo niya nakamaayo sa ilahang story. So his story, mga kaigsuunan, mga kabatanunan, it shows that despite the worst events in their history, there is still hope for change and healing. Aduna gid gihapoy paglaom og kaayuhan, mga kaigsunan. In the end, the command to love our neighbors as ourselves is more than just words. It is a call to action. Sama ra sa ato ang theme karon sa ato ang Global Youth Day, mga kaigsunan, mga kabatanunan, nga unsa ganito? Mga kabatanunan, unsay theme nato? A community transform. So, it is a command to love our neighbors as ourselves is more than just words. So, dili taman ra sa storya, mga kaigsunan, mga kabatanunan. It is a call to action. It challenges us to see others not through the lens of prejudice and stereotypes, mga past conflicts, but through the eyes of compassion, understanding, and grace. Ato ginampermi dumduman, mga kaigsuunan, nga maski unsa pay nahitabo, dili gid ta magdwell sa mga past sins nato, kay there is always a hope, no? Pwede gid kayo ta nga magbag-o. Just as Jesus extended love and forgiveness to all, to everyone, sa ato atanan, we too must embrace this love, this divine love, sharing it with everyone, regardless sa ilahang background, sa ilahang mga tinuuhan, mga beliefs, unsay mga history nila, mga past experiences. The story of Kaihos reminds us that even in the face of past darkness, love has the power to bring healing, transformation, and reconciliation, mga kaigsuunan. So let us commit ourselves to being a true follower of Christ by breaking down walls and building bridges of love and unity. So let's break the stigma, mga kaigsuunan, nga kanang makig-friend lang ta sa atong ka-level, tungod kay ani SD Asia, kaila ko ani, ing ani, feel na ko magka-close me, tungod kay ing ani. But let's be open, no? Makig-friend ta sa tanan, walay pili, regardless sa ilang mga backgrounds, unsa pa na sila kataas, o mga positions, sa ato nga trabaho, sa atong pag-eskwela, in everything, dapat nga atong i-break na nga wall, mga kaigsuunan. And let's be friendly sa tanan. So may our words, actions, and hearts reflect the love of Jesus. So that through us, pinaagi sa ato ang mga kaigsuunan, mga kabatanunan, others may see His light, His mercy, and His grace, mga kaigsuunan. For in loving our neighbors, I mean every one of us, again, every neighbor, we fulfill God's greatest command and bring His kingdom of peace closer to reality, mga kaigsuunan. So that is our goal. Nga dili lang tataman sa storya, but na ay lihok. Sama ra pud sa ato ang theme this GYD nga a community transform. So ato nang sugdan, mga kaigsuunan, pinaagi sa ato ang mga kaugalingon. So akong giyantan sa pagtindog, and let's pray. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for the love that knows no boundaries. Help us to love our Jewish neighbors as you have commanded, showing respect, kindness, and understanding. May we be ambassadors of your love, bringing healing where there is division and extending grace where there is misunderstanding. Guide us to reflect Christ's love in all that we do, fostering relationships built on compassion and peace. In Jesus' name I pray, amen. Maayong gabi sa tanan and happy midweek.